Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening to all of our viewers. So today is the day, right? So today we're going to have this very first podcast of mine. Of course, I want to introduce myself first. My name is Mary. To all those people who are new, my name is Mary. I am currently living here in New Brunswick. I have a mother of three, and to all those people who are been tuning in for quite some times now. Thank you so much for always there and for supporting my live. So today is the day that I have been waiting for, because this is the podcast. This is the first podcast that I will be doing, and I have a guest, a mom of two as well, who are having the same. We're actually in the same experience, like a mom as well, and I'm immigrant as well here in Canada. So today we will be having a topic regarding as a mom or as a parent, 'di ba? Gaano kaya kaganda kung bukod sa ating main income stream is magkaroon tayo ng other option, 'di ba? Siguro mas maganda yung magkaroon tayo ng ng ibang option to be free, lalo na to be with our family, 'di ba? Lalo na sa pag meron tayong mga anak, 'di ba? Option to be, financially freedom. Yung hindi ka mag-iisip kung ano na yung saan mo kukuhanin yung next na pambabayad mo sa mortgage mo, di ba? And at the same time, yung option na mag-isip ng freely, na wala kang iintindihin na problema, kung ano yung mangyayari bukas, di ba? Parang paano kaya kung magkaroon tayo ng mga option na gano'n, di ba? So today, I would like to invite you guys to just sit there, kung nasaan man kayo, nakikinig kayo, nanonood kayo, grab some coffee or water or whatever you want to drink, and we're going to talk about this topic na all of us are going to relate. And now, I'm going to introduce one of my business partner, my friend as well, who's going to join me and also share her experience of being a motherhood, and at the same time being a new immigrant as well here in Canada, kung ano yung kanyang mga experience, and at the same time yung kanyang thought about having options sa buhay. So, ladies and gentlemen, I welcome you, Sis Chi. Hi, Sis Chi. Good morning sa iyo Hello. dyan. Good morning sa iyo dyan, and thank you for accepting my invitation to be the first guest here on my podcast. So, the floor is yours, Chi. Please introduce yourself. Thank you, Sis Mary. Wow, it's an honor naman. First guest. Thank you, Sis, for inviting me. Sa mga bago sa aming mga pages, my name is Chi. I can also call me Richie. I am currently living here in Edmonton, Alberta. Pareho kami ni Sis Mary, mom of two. Sa ngayon, I stay-at-home mom dahil inaalagaan ko ang aking baby. And I'm also building an online business habang nag-aalaga sa aking mga anak na kasama ni Sis Mary. We are here to help other moms and other immigrant parents na mag-build din ng sarili nilang another way to earn legit, 'di ba? Another way to earn extra money na legit siya and legitimately na pwedeng gawin anywhere, kahit sa bahay, sa kung saan ka man naroroon ngayon. It's also global. So it's very very convenient sa ating mga parents kagaya namin ni Sis Mary. So yun lang, sis. Thank you. Ayan. So, thank you, Sis Chi, for introducing yourself. So, si Sis Chi ay isa sa aking mga masasabi kong mentor. When I was new in the business, siya yun talagang aking, parang aking, 24/7, call, call center, o term, daig pa nito ang chat GPT sa pagsagot ng aking mga tanong. And I'm so happy and I'm so, inspired by her story as well, kung paano talaga siya naging successful in this business, and at the
the same time na makita siyang talagang nag-grow. Mas nauna siya sa akin dito sa business na ginagawa namin. And I can see her, isa siya sa talagang inspired na tinitignan ko na hopefully ay maging katulad ko din siya. So, sis, eto na. Ang ating tanong, dandan. So, what would having more options mean for you and your family? 'Di ba? Alam natin na having ang options, 'di ba? Hindi naman kasi lahat is intindi niyan, 'di ba? Ako din when I was not in this business, talagang focus ako sa isa lang eh. Focus lang ako sa isa na yung pagtatrabaho ko ng isang trabaho, minsan dalawang trabaho, tatlong trabaho na employees ano ba, mindset ba. Yun yung doon lang ako naka-focus eh. And then when I am here already in the circle, meron pa palang option, 'di ba? So, kumbaga ano yung sa tingin mo, kung ano yung masasabi mo na having options, na ibang option na meron tayo ngayon na makakatulong sa ibang family or sa mga tao na hindi nakaka-realize ng option na yon. Ano sa tingin mo, sis? Thank you. Ang ganda ng tanong mo, Sis Mary. Medyo mahirap ha, pero I'll try my best, 'di ba? Parang ito is ano lang, disclaimer, 'di ba? Disclaimer tayo dahil ang mga sasabihin lang natin dito is based sa ating experience. Hindi tayo expert. Lagi rin nating sinasabi yan, hindi tayo expert, hindi natin alam lahat. But we are here to give some clarity and to give some yung guidance, 'di ba? Yung parang more information kung ano yung mga kailangan. Dahil the more information, the better. Dahil yun nga, doon nabubuo yung clarity and doon tayo nakakapag-decide. So for me, ayan, nasasagutin ko na ang $1,000,000 question. Having more options means you have the freedom to choose, di ba? Hindi dahil kailangan or hindi dahil no choice ka na or hindi dahil wala ka ng ibang, ano yung term na doon? Wala ka ng ibang daanan, alam mo yun? 'Di ba kapagka close yung road dito, meron kang detour, parang gano'n. So, for me yun yung isang meaning sa akin ng option. So, nung time na, story time lang tayo para alam nila yung background ko. So, nung sabihin na nating nung bago ako dito sa Canada nung let's say 15 years from now, bagong-bago ako dito, fresh na fresh, fresh from the oven, mainit-init pa. Nung bago ako dito sa Canada, ang mindset ko is I need to work more to earn more, 'di ba? 'Yun yung mindset talaga natin after graduation actually ng college. Kasi nung college tayo or nung nag-aaral tayo, wala tayong sa Philippines hindi uso yung kung uso man, hindi uso yung parang dito na working and then going to school, 'di ba? Parang doon sa Pilipinas, mangilan-ngilan lang yung talagang puwedeng mag-work. Kagaya ko siguro na hindi masyadong, pinagpala noon sa maraming, kaperahan. Kailangan mong magtrabaho, mag-summer job, yung ganyan, mag-working student. So for me, yung options na yun ay yung mindset ko na yun, I need to finish college, I need to do the right things or kung ano yung sinabi ng magulang ko sundin ko. Dahil yun yung magbibigay sa akin ng more options. Parang yun yung term, 'di ba? Pero nung time na nagtrabaho na ako, nung nalaman ko na kapag may sarili ka na kasing kita, parang nagkakaroon ka din ng options, 'di ba? Yun yung option mo na bumili or hindi, or magbigay or hindi, gano'n. So yung mindset ko noon na kailangan mag-work ng marami, mag-overtime ng marami, mag-part-time ng marami, para makaipon ng marami. 'Di ba? Kasi ang goal mo lagi is to help yourself and to help your family. Hindi ko pa 'to nalalaman 'tong mga other skills, wala pa tayo niyan, parang knowledge masyado ba. Kasi walang nag-introduce. Kumbaga sumusunod lang tayo sa mga common na ginagawa ng tao. Like kung may nagsabi na, "Sige mag-aral ka ng ganito kasi in demand ito." Like sa healthcare, in demand ito. So, kapag nag-aral ka nito, for sure later on malaki yung sweldo mo. So yun yung mga trend na sinusundan natin, 'di ba? So yun yung options na meron tayo noon, actually sinasantabi natin dahil yung pangarap natin minsan hindi natin siya pina-prioritize. Dahil as a breadwinner or maybe as a mom or as a sister or as a daughter na gustong magbigay sa family, kailangan mong isantabi yung sarili mong pangarap para makatulong ka sa family. Bilang isang OFW, sigurado maraming nakaka-relate sa atin na
Noon siguro ang iiwan mo lang sa sarili mo, allowance mo lang and pambayad sa rent. Malamang gano'n, 'di ba? Yung mga kasama ko diyan na OFW ng maaga, parang ang kailangan mo lang ipunin is yung grocery mo for the week kasi next week sasahod ka naman na, eh, may inaasahan ka ng dadating na pera, so na-budget mo na siya. So yun yung mindset ko before as a worker na parang wala ng iba, wala ng other way out. Magtrabaho lang ako hanggang 65 years old and then I will retire. Pero nung time na naging magulang ako, doon ko na-realize lahat-lahat, yung parang thinking na hindi na lang ako yung bubuhayin ko or hindi na lang ako yung mahalaga sa mundo. Mayroon na akong maliit na human na bubuhayin, pakakainin, ano mo yun, iga-guide sa paglaki niya. So nagbago lahat, like 360 degrees yung shift ng aking mindset na to the extent na kinailangan kong kahit mahirap, kinailangan kong mag-aral while nagtatrabaho, yung mga gano'n. Gagawin mo lahat ng options, sabi mo nga, 'di ba? Kailangan mong may fallback ka just in case yung company mo magsara or just in case ma-lay-off ka sa work. The worst case scenario na puwedeng mangyari, dahil yun ang nangyayari, 'di ba? Hindi natin life is very uncertain sabi nga nila, 'di ba? Pero nung time na meron ka ng mga ganyan, may mga options ka na, hindi ka masyadong nag-aalala, 'di ba? Yun yung feeling mo, confident ka, komportable ka, "Oh, okey lang kung mag-lay-off sila sa work, meron akong inaral na ganito, puwede akong doon pumasok sa ibang field," ganyan. But again, hindi tayo yung taong or hindi tayo nakakaranas agad ng malaking alam mo yun, yung breakthrough, yung resulta na sinasabi nila na yung gusto mo talaga hindi mo nakukuha dahil hindi pa rin siya aligned sa ginagawa mo yung kasalukuyang ginagawa mo, hindi siya aligned doon sa goal na gusto mo. 'Di ba kasi kulang tayo ng clarity, kulang tayo ng information, kulang tayo ng education, hindi tayo nag-o-open ng mind, alam mo yun? Masyado tayong close anong tawag dun? Prejudice. Parang close-minded ka masyado dahil ang nakasanayan mo is ito. So, hindi puwedeng baguhin dahil ito yung nakasanayan mo, 'di ba? So, yun yung parang lagi kong iniisip dati na kung babaguhin ko ito, ano kaya ang sasabihin ng iba? Ano kaya ang sasabihin ng marami? Kasi okey naman yung work ko and all and then baka sabihin nila masyado na akong naghihirap kaya or wala na talaga akong alam mo yung mapagkuhanan ng extra income. Bakit siya nangangailangan ng gano'n? Ilan ba yung kailangan niyang buhayin? Kasi for me, hindi naman dahil nangangailangan ka lang, financially. Minsan gusto mong mag-grow dahil gusto mo ding i-satisfy yung sarili mo bilang bilang isang nanay or bilang isang babae. Dahil nga nung naging nanay tayo, sabi nga natin kanina, na isantabi natin yung pangarap natin, yung dreams natin. So, wala tayong options noon, wala kang choice. Pero ngayon na nagkakaroon tayo ng clarity, nakakakita tayo ng mga bagong opportunities na ganito, tinuturuan tayo na maging, better person, 'di ba? Tinuturuan tayong maging, entrepreneur na kahit hindi tayo expert, hindi tayo or wala tayong background sa marketing and all, 'di ba? Hindi tayo magaling magsalita or hindi tayo sanay sa ganito. But itong community natin, itong business natin na 'to, dahil meron tayong community na very supportive and very ano tawag dun, generous, 'di ba? Napakaano nila, anong tawag dun, Sis Mary, yung term? Selfless, napaka-kind nila, parang gano'n. Hindi hindi mo kasi mai-imagine na meron kang mahahanap na ganitong opportunity sa labas, sa iba. Kasi kahit sa work ko, yung work ko napakaganda. I'm so grateful sa aking trabaho sa company ko dahil lahat ng magagandang benefits meron. Yeah, 'di ba? Kahit ikaw siguro Sis Mary maganda yung benefits mo sa work mo, 'di ba? Pero sa akin kasi iniisip ko na ngayon yung future, yung parang after 20 years kung nandun pa rin ako sa company ko, let's say hindi pa ako magre-retire agad or kung iisipin ko yung sarili ko na okey na ako dito, I'm so comfortable dito sa ginagawa ko, in 20 years dito pa rin ako, paano kung ganun yung mindset ko? Sa tingin mo or sa tingin kaya ng ating mga viewers, eh, meron akong growth or makakapag-move forward ba ako? Hindi, 'di ba? Mai-stuck ako kung nasaan ako dahil very comfortable ako. Pero may narinig ako do'n sa mga trainings natin laging sinasabi, si Ate Eds lagi nitong sinasabi, you have to look for an option to help your husband or help your family na makapag-provide. Pero dahil ang ating online business is very flexible, yung option na 'yan, nagkaroon tayo ng freedom, 'di ba? Yung freedom natin na piliin yung pamilya natin and piliin natin yung mga pangarap natin at the same time. So,
parang ang dami ko ng sinabi. Parang doon yung doon umiikot yung ano ko, gusto kong tumukid. Ngayon, hindi ko na kailangang mamili or hindi ko na kailangang isantabi yung aking pangarap dahil ngayon, while with my babies, while I'm working on my dreams, di ba? Kasama ko sila. They are watching me build something for them in the future. And for sure, nakikita din nila yung mga routines ko na nagpupuyat, maagang gumigising. Alam na nila yung routine ko. So, I want them to see na yung mommy nila, hindi give up yung dreams nila, yung dreams ko for them. Parang baka mamaya in the next 20 years, tatanungin ako ng anak ko, Mommy, did you give up your dreams for me? So, ayokong sagutin na yes. Kasi gusto kong sagutin ng hindi ko give up yung dreams ko for you guys dahil kasama ko kayo habang binibuild ko yung dreams ko. So, yun yun, sis. Napakaganda naman nun, sis. Lalo-lalo na yung huli mong sinabi. Parang gusto kong maiyak dun sa sinabi mo na hindi ko give up ang dreams mo. Naiyak nga ako. Naiyak nga ako. Na hindi mo, sorry. Sorry, ano ba yan? Tama naman yun, no? Hindi mo ginabap yung dreams mo dahil kasama mo sila sa pag-build nun, di ba? Napakaganda nun, no? So, actually, nag-ano ko, na, sorry, sa ating mga viewers, nako, pasensya na kayo dahil talagang mabababaw ang luha namin talaga ni Sis Chi. Pag kami ni Sis Chi ay nagla-live, talagang meron talagang moment na mapapaiyak ka. Meron talagang moment na ganito. Kasi parang matatouch kasi lahat eh, di ba? Bilang isang ina. Bilang isang ina, mostly ito talaga yung ano natin eh, sa mga mom, sa mga parents talaga na walang ibang gustong ibigay kundi the best para sa kanilang mga anak, sa future ng kanilang family. Alam mo sis, napakaganda ng sinabi mo actually lahat. Nagte-take notes ako eh, no? Totoo yun, totoo actually, lahat ng mga pinpoints na sinabi mo, totoo yun. Kasi nga, parang nakikita ko yung sarili ko talaga. Actually, hindi. Nakikita ko yung sarili ko talaga sa'yo. Yung mindset noon as, na na tayo bago tayo pumunta dito. Talaga namang wala tayong ibang gusto, 'di ba? Kundi maging maayos ang buhay natin, makapag-provide tayo sa family natin. Kasi mostly talaga tayo ang breadwinner, 'di ba? Iilan-ilan lang siguro yung pumunta dito na sarili lang niya iniintindi nila, 'di ba? Pero mostly ng mga nag-a-abroad, mostly ng mga OFW, mga immigrant, wala silang, dala nila lahat, pamilya nila sa Pilipinas, pamilya nilang sarili, dala nila lahat yun ang iniisip nila. At wala sila, hindi nila naiisip yung ibang option eh. Kasi nga, focus sila na pagdating natin sa Canada, pagdating natin dito sa abroad, meron tayong trabaho na nadadatnan, automatic din sa utak natin na weekly meron tayong matatanggap. Alam mo yon, hindi tayo kasi sanay sa ibang tradisyon na business or ibang way na pagkukuhanan ng ibang income, 'di ba? Kasi nga ano tayo eh, focus tayo sa ganun, doon tayo lumaki, 'di ba? Doon tayo lumaki, yung mga tita-tita natin, kahit siguro yung mga parents natin. Ako personally, lahat ng tita ko nasa abroad. Parents ko, daddy ko, 15 years siya sa Japan bago siya umuwi, 'di ba? Can you imagine? Parang all their life, they spend yung buhay nila as an employee, 'di ba? Hindi nila yun naisip. Dahil nga, sigurado, nung mga time kasi before, talagang medyo ano talaga tayo sa sasabihin ng ibang tao eh, di ba? Pag sinabi nila, oh, ba't mo ginagawa yan? Ano, scam ka, di ba? Ganun talaga, yun yung realidad talaga. Yun talaga yung realidad, di ba? Talagang real talk talaga. Pero once you are in the season talaga na nagkaanak ka, nagkasakit ka, alam mo yung para bang wala kang ibang option kundi pumunta sa option na yon. 'Di ba? Yung parang itutulak ka talaga papunta doon hanggang sa ma-realize mo na ay, bakit ngayon ko lang 'to nalaman, 'di ba? Bakit ngayon ko lang 'to nakita? And then doon na darating yung mga realization. Pero good thing kasi nga once na nalaman mo na yon, doon ka na magsisimula. It's never too late to begin something, di ba? To learn, para mag-grow ka, di ba? Personally, syempre, yung sinabi mo na yung worth mo as a mom, worth mo as bilang tao, di ba? Doon mo marirealize na, oh, kaya ko pala yung ganitong bagay, di ba? Kaya ko pala to. Hanggang sa marirealize mo na,
Ay, ang galing naman. Meron palang ganitong option. At saka yung gustong-gusto ko yung sinabi mo sis, yung hindi, yung ganitong klaseng community na meron tayo. At least hindi lahat meron. 'Di ba? Although sa aking pagtatrabaho sa aking work field dito, nagtatrabaho ako sa bilang healthcare provider. Sorry, maganda, mababait ang mga tao, pero 'di ba hanggang kailan? 'Di ba? Sabi mo nga, hanggang 60 ka ba magtatrabaho, 'di ba? After ng 60 mo ano, 'di ba? Anong mangyayari sa iyo after noon? Mag-iisip ka na naman na magtatrabaho ka ulit, 'di ba? No, hindi na, 'di ba nga? Ayaw na lang natin noon, 'di ba? Kasi nga gusto na natin ng relax na buhay. Gusto na lang na natin ng na kumbaga ngayon kasi parang ang labanan na lang ngayon talaga. Ano na lang, peace of mind na lang talaga eh, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, ang daming problema, ang dami ng nangyayari sa mundo. Bakit pa natin sasamahan ng ibang klaseng, alam mo yon, doon na lang tayo sa hindi na tayo masyadong mapapago, di ba? Doon na hindi, iisipin na lang natin is yung makapag-provide tayo sa family natin at the same time hindi natin kailangan ano, kumbaga yung bang tawag nila na iti-trade natin yung time natin for money para sa family natin, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba, ito yung kanino ko ba narinig to? But ito yung laging umaano sa utak ko na nasalita yaman. You need to be uncomfortable for you to become comfortable. 'Di ba? Kailangan mo talagang lumabas sa isang comfort zone mo. Kailangan mo talagang Agree. yeah, di ba? Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo in able for you to have at makita mo yung ibang options. Hindi ka lang talaga magstay. Ay nalaman ko to kasi as you know, sa lahat ng mga ating nanonood, kung alam niyo yung story ko din, di ba? Straight lang din ako sa aking ano, gusto ko magtrabaho, two job, three job, may side hustle pa, and then life happened, nagkaroon ng sakit, and then everything halos nawala na, 'di ba? And then doon ko na realize na meron pa palang option, 'di ba? Sana ito din yung mga katagang sinabi ko, sana noon ko pa to sinimulan. Though alam ko na to noon, pero sana noon ko pa sinimulan. So, Sis Chi, sobrang ganda ng sinabi mo. For the kumbaga yung entry mo sa ating first podcast natin na napaiyak mo, umiyak tayo ulit Wow. sa grabe, di ba? Kasi napakaganda, napakaganda. For sure, hindi lang tayo nakakarinig yan. All the hard-working parents, especially moms, na nakikinig ngayon, mga OFW, mga immigrant, mga mommy, mga stay-at-home mom, na walang ibang ginusto kundi mag-provide and makatulong sila sa pamilya nila, especially sa mga kids nila, di ba? Kaya, ay nako sis, salamat. Thank you for that wonderful insight sa ating topic ngayon. Thank you sa iyong time. And, ngayon, tignan natin kung sino ang ating mga mag-comment. Tignan natin, sis, meron bang nag-comment sa iyo? Si ano, Sis Janice. She's Ah, hi, watching from Calgary. hi, sis Si Janice. Ate Eds. Hello, Sabi ni hi, sis. Sis Janice, relate much daw. Dahil ang labanan na ngayon is peace of mind, di ba? Totoo naman kasi, yan yung Yeah. hindi mo kasi mabibili sa tindahan eh. Hindi mo kasi yan mabibili sa tindahan, yung peace of mind. Yes. Yes, Di kumbaga ba? ang Napaka-important. sabi mo nga 'di ba, pag ang isa sinabi niya na 1 + 1 = 3, ay sige na lang. Go na, oo. Yes, Kung doon ka go. masaya, kung yun ang pinaniniwalaan mo, sige na, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. 'Di ba? Hayaan na lang natin kasi kailangan natin i-protect ang ating peace of mind dahil sa ngayon, yan ang dahilan. Stress ang dahilan ng lahat ng mga kasakit-sakitan na nangyayari sa atin. So, better yet, choose your battle, di ba? So, I think that is all for now, Mommy. Meron ka pa bang gustong sabihin, Sis Chi, before we say goodbye and thank you to our viewers? I think ang gusto ko lang sabihin is never give up on your dreams. Kahit naging mommy na kayo, kahit naging busy na kayo sa buhay, it's never too late, 'di ba? Kasi ano ba yung talagang goal mo sa buhay? Ano ba yung gusto mong i-achieve sa buhay? Kahit isa lang 'yan, meron 'yan for sure. May inner voice diyan sa puso mo or may naririnig kang voice diyan in behind your head talaga. Meron at meron kang gusto. And kung yung gusto mong 'yan is sa tingin mo is matagal nang bumubulong sa'yo
and because nakaka-relate ka din sa story namin, sa story ni Sis Mary, 'di ba? Bakit hindi mo, i-try na pakinggan yung voice na 'yan and then do something about it. Do something about your dream. Sabi nga nung kanina sa morning routine natin, 'di ba? If you want to change or if you want to have something na mag-change sa buhay mo, make a way or change something, 'di ba? Parang nothing changes if nothing changes. Parang gano'n yung atake niya dun sa kaninang morning routine. So, huwag kayong matakot. Kami ni Sis Mary, natakot kami sa una dahil ayaw namin i-acknowledge yung feeling na, yung fear namin, ayaw namin silang aminin. Pero meron talaga. But at the same time, when you overcome that fear, magiging unstoppable ka na kasi you conquered that fear. So sa mga babae diyan na kagaya namin, mga amazing women na kasama namin sa business or kasama namin sa community na siguro minsan nagkakaroon tayo ng mga low energy days, isipin niyo na be kind to yourself. You have to love yourself. You have to tell yourself na you are good, you are capable, you are strong. Kasi walang ibang magsasabi niyan kundi sarili. So, do something for your dreams. Kasi yung dreams na yan, kapag hindi ka gumagalaw, talagang dreams na lang siya, panaginip na lang siya. Yun lang sa akin, Sis Mary. Yes. Yes, sis. Thank you so much. Napakaganda ng sinabi mo na yan. At sigurado na lahat ng mga viewers natin, ng mga mommy, mga immigrant, mga mga stay-at-home mom, lahat na yan, sigura as long as babae ka, makaka-relate dyan. Dahil we've been like doing, like nanggaling na tayo dyan and now look at us now. Masasabi natin na napakalaki na rin ang in-improve natin, di ba? Kasi nga, hindi natin hinayaan na yung fear natin is mangibabaw. Kumbaga, kinonquer natin, di ba? At tama yung sis yung sinabi mo na kung ikaw na nanonood ngayon, meron kang pangarap, hindi yan mangyayari kung wala kang gagawin, di ba? So if you are being curious on what we are doing right now, message us, mag-message kayo sa amin, and we are very happy. We will be happy to share and happily share to you yung step by step na ginawa namin para magsimula kami. So, I think that's all for us today. And thank you sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nag-comment, at sa mga lahat ng mga manonood ng replay. And we'll see you again next Monday, guys. Bye! Thank you, Sis Richie!